Hi Earth Angels! Kamusta? Welcome back to Pinay Angel Tarot. This reading is a love message for no specific sign. Para po ito sa kahit na anong zodiac sign, general reading. So, maaaring mag-resonate o hindi. Pag hindi nag-resonate, baka para sa iba yung mensahe. Pero pag nag-resonate, i-comment nyo para alam ko. So, tingnan natin kung kamusta ngayon ang love life mo. Alamin din natin kung anong feelings ng taong mahal mo. So, kamusta kayo guys? Ayan, bagong reading na naman to. Tingnan natin ang energies. And comment present para alam ko nanonood kayo. Kung kailangan nyo po ng gabay, pwede kayong mag-avail ng private reading sa akin. Message nyo ako sa Facebook page ko, Pinay Angel Tarot. May bayad po yun. Kasi ikaw mismo yung i-reading ko. Check out my Instagram account para sa mga nagtatanong tungkol sa crystals. Marami at iba-iba. Meron po tayong for love and career, for wealth, prosperity, abundance, for creativity, for protection, for vitality, and marami po pong iba. Message nyo na lang ako sa Instagram ko. Okay, so na-ready ko na yung cards nyo. Kukuha ko lang kayo ng moon card. Okay, ito na guys. Bring love into the situation, new moon in Aquarius. Parang masyado kang serious ngayon. Sabi, bring love, ibig sabihin, lagyan mo ng emosyon yung sitwasyon. Siguro, siguro baka kulang ka sa pagiging expressive ng mga nararamdaman mo. Kaya i-express mo yung nararamdaman mo. At sa nakita ko guys, merong bagong simula kasi new moon to eh. Okay, so from the tarot naman, ang overall energy mo is Knight of Wands. Wow, so sobrang attracted ka sa taong yan, kaya gusto mong i-pursue talaga yung connection na ito. Although, nasa isip mo kasi baka i-reject ka ng taong yan. Merong fear. And at the same time, andun yung excitement, yung passion. And, nakasakay siya sa camel, kaya nakikita ko, ready ka anytime. Hinihintay mo lang yung sign. Okay. Ang focus mo ngayon is Page of Wands. Bagong-bago ang energy mo. Bago din yung idea mo. What crosses you is Nine of Wands. Parang naka-block ka ata or binlock mo yung taong yan. Kung hindi man kayo naka-block, ang nakita ko dito guys is gusto nyo mag-reach out pero napapagod kayo. So parang nagdadalang isip ka kasi gusto mo pero pagod ka na. What lies below you? Seven of Swords. Gusto mo naman unahin yung sarili mo. Iniisip mo dito, baka mamaya, pag nag-reach out ka, ikaw pa yung masama or something like, baka abusuhin pa yung kindness mo. Kaya iniisip mo rin kung ano yung tama para sa'yo. What lies above is Ace of Pentacles. Yun na nga, torn ka talaga kasi may bagong simula dito eh. Pero, yung sa loob-loob mo, parang merong pumipigil sa'yo na sinasabi na wag mo nang gawin kasi mamaya baka problemahin mo pa yan. And sa totoo lang maganda yung bagong simula na lumabas dito. Hindi ka lang makagalaw talaga kasi ang daming nangyari na hindi ka naging masaya. Kaya yan din yung pumipigil sa'yo. What lies behind is Six of Wands. Oh my gosh. So, nagkaroon ng commitment dito. May mga problems na naayos nyo sa past kasi gusto nyo. Mahal yung isa't isa. And gusto nyo siyang makasama. Gusto nyo yung ginagawa nyo. Nagkakasundo kayo. And actually, ang nangyari dito sa past, nag-away na kayo dati pero nagkaayos kayo ulit. Kaya parang yan yung pinanghahawakan nyo na dati nga nag-away tayo pero nagkaayos tayo ulit. So ngayon, iniisip mo na baka this time pwede tayong maging okay ulit. And magkaroon ng bagong simula ulit. So near future, 10 of Swords. So iniisip mo na oo, magkakaroon ng chance ulit. Pero baka mauuwi din naman ulit sa pag-aaway or sa breakup or sa ending. Kaya siguro, parang sinasabi ng gut feeling mo dito na magkakaayos kayo, tapos maghihiwalay na naman ulit.
So, parang cycle na nakakapagod, 'di ba? Pero sa ngayon, ang naiisip mo lang is gusto mo ipagpatuloy kung anong meron kayo. Okay. Supporting energy is the High Priestess. Ngayon, hindi mo muna sinasabi yung mga naiisip mo hanggang sa isip-isip pa lang. Actually, nakikita ko dito, mas gusto mong mag-isa, gusto mong manahimik, kasi ayaw mo yung may nasasabi laban sa'yo. Malakas din ang intuition mo ngayon. And pinaghahandaan mo pa lang talaga. Pero malaki tong pangarap mo. And marami ka din kailangan gawin para ma-achieve mo kung anong gusto mo mangyari. So yung person mo naman, 7 of Pentacles, alam mo nag-iisip siya kung itutuloy ba niya kung anong meron kayo. Or kung mag-move on siya. So nakikita ko dito, tinatry niya yung best niya. Pero feeling niya hindi pa sapat yung effort niya. Very practical energy. Baka may kadil kang Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Although this can be any sign. And sa nakita ko yung person mo, parang gusto kanya bigyan ng stability. Kung ikaw parang nagdadalang isip, siya naman very stable and mabagal siyang kumilos. Pero steady. Ibig sabihin, parang hindi siya mawawala sa buhay mo kahit parang hindi sapat yung nabibigay niya sa'yo, pero andyan naman siya palaging sumusuporta sa'yo. Ang mutual energies nyo is 2 of Swords. Pareho kayo na merong mga fear, merong mga iniisip na baka hindi mag-workout, merong pagdadalang isip, hindi makapag-desisyon. So, pareho kayo guys. Siya din naman, nakita ko dito, iniisip niya, magsistay ba ako or maghahanap ako ng bagong karelasyon or yung ng bagong partner. And hindi din siya makagalaw, hindi siya makapag-desisyon. Pareho kayo. The outcome is the Emperor. May nakita ko dito parang egoistic or galit. Ayan, nagagalit. Bakit kaya? Siguro hindi pa din ninyo makalimutan yung mga naging conflict nyo. Kaya merong pagdadalawang isip. Kasi hanggat andyan yung energy na yan na merong nangyaring conflict or merong kayong aspect ng sitwasyon nyo ngayon na hindi kayo okay. So, edi, hindi nyo rin maayos ulit yung connection nyo. 'Di ba? Okay, so i-clarify natin guys. So, ayan, angat ko lang to. Parang ayaw nyo kasing ayaw yung pag-usapan kung na yung mga dahilan ng pag-aaway nyo. Kaya tuloy, hindi umuusad. Pero tingnan natin guys ha. Sa nakita ko sa'yo, gusto mo talaga mag-workout yan. Sa person mo naman, andyan lang siya palagi eh. Medyo tahimik nga lang siya. Pero nakita ko, meron siyang tinatry. I mean, nagtatry siya na para maging okay din kayo. Okay, so bakit? Bakit ang lakas ng attraction ninyo? At gusto mo siya? Temperance, Lovers, The Magician. Oh my gosh, ang ganda naman ng cards mo. Sa bottom of the deck is Queen of Cups. Kaya gusto mo siya kasi masaya ka sa kanya. Siya yung nagpapasaya sa'yo at meron ka ding pagmamahal sa kanya. And gusto mo i-enjoy yung buhay mo. Connected ka sa emosyon mo eh. Kaya gusto mo din ipakita kung ano yung nararamdaman mo sa kanya. Gusto mo lang naman na masaya kayo. Meron dito 8 of Swords and the 5 of Swords. So, nakita ko, may sistema ka rin eh. Kaya ka nagdadalang isip. Kasi ayaw mong malugi or matalo. Parang iniisip mo na baka mamaya, which is nasabi ko na to kanina, baka pag nag-effort ka, baka mapahiya ka lang. Or baka hindi ka niya bigyan ng atensyon or ng panahon. Baka di ka niya pansinin totally. Yun yung iniisip mo. Pero, kaya gusto mo siya kasi ang lalim ng pagmamahal mo dito, meron kang lover's card. Decision mo yan na pinili mo siya kahit na feeling mo ngayon hindi kayo okay. Pero willing kang mag-adjust para sa kanya, connected ka sa emosyon mo. Temperance is about patience. Nakikita ko busy ka rin, marami ka ding ibang ginagawa sa buhay mo. Syempre kasama na yung finances mo. Pero when it comes to love, nakita ko dito na gusto mo i-manifest talaga yan. So, Lovers and the Magician, you are really
Kita mo yung manifestation symbol. Sabi dito, ready ka na eh. Ayan, nakakatuwa naman. Okay. So, tingnan natin, bakit gusto mo, pero ang dami mo ng frustration sa buhay eh. And, okay, na-explain ko na yan eh. Tingnan natin kung bakit hindi mo sinasabi sa kanya yung mga plano mo. Bakit hindi mo sinasabi? Pinipili mong manahimik. Six of Pentacles, the Fool, Knight of Cups, King of Swords sa bottom of the deck. Five of Wands, Three of Cups, Ace of Cups. Kasi, iniisip mo na very competitive ka kasi. Marami ka ding mga pangarap sa buhay mo. And may nakita kong bagong simula, masaya ka. Pero, mas iniisip mo kasi kung ano yung dapat ayusin. Kaya, nakafocus ka sa mga iniisip mo. Kaya, hindi ka nagsasalita. And ang ganda nito guys, merong Ace of Cups. This is new beginning. Kita mo nag-overflow yung tubig. Oh my gosh! Kita nyo yan. Sumilip yung kasunod ng card, King of Cups. Grabe, sobrang mahal mo siya. Unconditional. Nakita ko din dito, nagtitiis ka. Possible din na siya yan. Siya yan, energy niya yan. Kasi ito ka eh. So, energy niya to. Ang nakita ko parang hinihintay ka eh. Merong bahay. Baka nasa bahay, hinihintay kang magpunta or bumisita. Pero, kahit hinihintay ka niya, natatakot din siya na baka magkagulo lang or hindi kayo magkasundo. Mukhang busy din siya. Pero in love sa'yo tong taong to, Empress and the Moon. Tinatago niya. Nahihiya siya mag-sorry sa'yo. Kasi kaya na daw niya yung sarili niya. Page of Pentacles and Nine of Pentacles and Seven of Wands. Parang sinasabi niya dito na wala siyang kasalanan. Bakit parang siya yung sinisisi? Ayan, ewan ko kung bakit. Pero yun yung lumabas dito. The Chariot, Ace of Pentacles, the High Priestess. Alam mo, gusto niya mag-offer ng bagong simula kasama ikaw. Oh my gosh, grabe. Wheel of Fortune, nagbago yung sitwasyon. Emperor, yung nga lang may mga problems. Oh, Six of Wands. Oh my gosh, guys. Alam niyo, may nakita ko dito na pagbabago, baka merong travel. Ayan, baka magta-travel para magkita kayo or mag-usap kayo in person. So, Three of Wands. Waiting, andyan lang daw siya. Nine of Cups. Grabe! Parang nakita ko sa person mo na gusto niyang mag-workout kayo. Okay. So, tingnan natin itong Seven of Pentacles. Which is sinabi ko na din naman kanina, diba? Na gusto niyang mag-workout yung relasyon niyo or yung connection niyo. Medyo masikreto din siya. Tsaka parang mahihiyain, no? Yan yung lumabas sa cards eh. Nahihiyang aminin yung feelings niya or baka nahihiya lang siyang parang hinihintay ka niya eh. Hinihintay ka niya, nahiya siyang sabihin na, alam mo, ang tagal na kitang hinihintay. Ganun yung nakita ko sa kanya. Kasi may Empress card dun, diba? So, si Empress kasi, someone na, andyan lang siya palagi talaga para sa'yo. So, nakita ko parang lumalakas yung aura niya ngayon, nagiging strong yung person nyo. Based dun sa cards na lumabas. So, ibig sabihin, ready na siya. At ikaw, lumabas dito sa cards kanina, na ready ka na din naman. So, pareho lang kayo. Okay. Oh my gosh. Five of Pentacles in reverse. So, ibig sabihin, nagkakaroon na ng pag-asa. Kasi meron palang tumalikod dito eh. Merong nang iwan at merong naiwanan. Ayan, merong Tower, Queen of Pentacles, Judgment, ay, hindi. The Sun, hindi ko na pinakapakita kasi ang dami kasing information, guys. Eh. Gusto ko sabihin lahat. Kaya, kung napapansin nyo, ang bilis ko nga magsalita. So, yun. Merong naiwanan kasi inuna yung sarili. Inuna
ng isa yung sarili ng nang iwan. Pero ngayon, babalik na siya. At pinag-aaralan niya kung paano makipag-reconcile sa'yo. Very serious ng vibe niya, pero committed sa'yo tong taong to. Four of Wands, committed siya sa'yo, pero palagi niya pa rin iniisip kung ano yung kulang sa relasyon nyo. Kaya, alam mo yun, okay na sana pero kinukontra kasi ng pag-iisip ng negative. Kita mo to, tsaka ito, overthinking. Sa totoo lang, ang inaalala niya kasi na yung magiging future ninyo, ganun. Which is, supposed to be, saka nyo na yan poproblemahin pag okay na kayo, ba diba? Pero, parang nakita ko, hindi pa nga kayo nagiging okay. Problema na agad yung hindi pa nga nangyayari. So, ayan guys, reminder guys, yung iniisip nyo kasi nagiging reality siya 'di ba? Nagiging reality yung iniisip nyo. Kapag iniisip nyo na problemado yung sitwasyon, nangyayari yun. Kaya mas okay na tignan nyo yung sitwasyon kung ano yung mga opportunities, kung ano yung positive dyan, at yun yung i-ano nyo. Kumbaga yun yung bigyan nyo ng focus nyo at ng attention nyo kung ano yung opportunities, kung ano yung maganda sa connection nyo. Okay? Ayan. So, tuloy natin. Bakit nga ba 7 of Pentacles? Parang hindi siya makapag-desisyon kung magsistay siya or magla-let go. Oo. Parang feeling niya hindi sapat yung ginagawa niya para sa inyo. Meron lumabas options, pero tinalikuran niya. 7 of Cups, Queen of Wands, 8 of Cups. The Tower. Posible guys na kinonsider niya na magkaroon ng ibang option, pero nagbago din yung isip niya. 5 of Pentacles and the 10 of Swords. Ang nakita ko nangyari, 10 of Wands. Ang nakita ko nangyari is, dahil nga iniwan mo siya, so, nagsimula siya ulit, kasi na-overwhelm siya na, kung ano man yung nangyari sa inyo, naiwan siya yan yung nakita ko dito Iniwan mo siya, tapos ngayon, naghanap siya ng options at nagkaroon ng bagong option. Pero sa huli, parang na-realize din niya na hindi na niya kailangan mag-dwell dun sa feeling na iniwanan mo siya kasi okay naman siya. At kaya din niya tinalikuran itong si Queen of Wands na to. This person is very attractive. Itong person ng person mo. Pero, tinalikuran niya. Ayan 8 of Cups. Di ba? Haba ng hair mo, no? Kung tinalikuran niya yung ibang option niya, pero, bakit nga ba niya tinalikuran? Baka naman hindi dahil sa'yo. Baka, dahil para sa sarili niya din, kaya niya din tinalikuran yung option na yun. Pero, nafe-feel ko din naman na kaya din niya tinalikuran yun. Kahit na yung person na yon willing mag-commit sa kanya, tinalikuran niya kasi hindi pa siya naka-move on sa'yo So, andito yung strength card. Parang sinasabi niya sarili niya, kalma lang. Kalma lang, magsimula ka ulit. Ace of Pentacles. The Chariot. Ilaban mo ulit. So, ito, ganda ng card. So, 3 of Cups. So guys, ayan. Nako, nakita ko dito bumabalik siya. Pero, andun pa rin yung, lagi ko nga sinasabi, bumabalik yung person na to. Pero, feeling niya, hindi pa niya kaya panindigan yung relasyon nyo. Although sa totoo lang, strong naman talaga siya. Pero, alam niya sa sarili niya na hindi siya perfect. Competitive kasi tong person na to 5 of Wands and the Ace of Cups. Oh my gosh, King of Cups. Nagtitiis siya. Tagal na daw niya nagtitiis. Akaloka. So, very competitive kasi yung person na ka-deal mo. So, ibig sabihin, gusto niyang maging maganda yung buhay niya. Syempre. Marami siyang pangarap, syempre. Pero nakita ko din guys na meron siyang love para sa'yo. Meron siyang pagmamahal para sa'yo based dun sa lumabas na cards. Ayaw lang niya na may masabi ka tungkol sa kanya.
Okay. Oh. Three of Swords. Okay. Ayan. So, tingnan natin anong outcome dito. Anong outcome? Queen of Swords, Ace of Cups, the Hierophant, Five of Wands. So, may nakita ko dito, posibleng pag-uusap, medyo mabigat, no? Parang clingy ata. Oh my gosh, guys! Merong pagbabalikan. Grabe. The Devil and the Empress. Two of Pentacles, Two of Swords. May mga fear pa rin. Nakakaloka. Alam mo yung feeling na kahit nagbalikan, pero natatakot. Bakit ganon? Pero guys, ang ganda nito. Ang ganda ng cards na lumabas. Ang nakikita ko dito is very passionate. Parang na-obsess na sa'yo. I mean, kayong dalawa. There is obsession. Ayan. Gusto nyo isa't isa, nagmamahalan kayo. So, maganda yung connection na ito sa nakikita ko. Parang yung person mo sumubok sa iba, pero hindi pa siya nakamove on sa'yo eh. Babalik pa rin. At mahal ka pa rin niya. Nakakaloka. Grabe. So, ito, posibleng magkaroon ng pag-uusap. And, matindi tong pag-uusap na to, guys. Pero sa huli, kahit na magtalo man kayo, yung isa kasi malamig, matapang, pero kasi ito yung naiwan eh. Kaya nagagalit, no? Tapos itong isa naman, very idealistic naman na parang siya yung dapat nasusunod. So, ganun yung mga energies nyo. Kaya ito nagka-clash. 'Di ba? Pero sa huli nakita ko dito na strong pa rin yung attraction at love nyo sa isa't isa. Grabe. Grabe yung reading natin. Kompletong-kompleto. Anong gustong sabihin sa'yo ng person na to? Problems, burden. Ayan, may mga problema. Ex third party past. Oh, dati nagkaroon pero nasa past na yon. Kasi tinalikuran din niya. Attractive, sexy, hot. Waiting for you. Oh my gosh! Grabe, nakakaloka. I need help. Codependent. Ayan. Baka ikaw yung codependent or pareho kayo. So, yung may nakita ka dito na alam mo yung feeling na nagsisisi siya sa maling nagawa niya, tapos parang feeling niya kailangan ka niya. Parang nagiging, alam mo yung parang nababaliw na siya sa'yo kasi feeling niya nagkamali talaga siya and kailangan ka niya. Pero hindi healthy yung pagiging needy ng person na to kasi parang feeling niya ikaw lang din yung gagamot ng, alam mo yon, ikaw lang din yung mag-heal ng situation para maging okay ulit. Ayan, yung iba ay LDR. So, ano pang mga feelings na hindi pa niya nasabi? 22, oh my gosh. Oh, actually 22-33 yung lumabas na angel numbers. I reread our old conversation. I have hope in us. Oh my gosh. We need a fresh start. Last one, we have to unite. O, diba? Anong advice para sa ating viewer? Mensahe from the universe at advice. Daming mensahe, no? Okay. Ito muna. Contentment. You can learn to rest in what you already have and already are. Suddenly you remember, I'm right here resting in God. Nakakatuwa to kasi marami naman ng blessings. So, matuto daw makontento kung ano ka at kung anong meron ka. Kasi kasama mo si God. All this time, tinutulungan ka, sinusuportahan ka, binibigyan ka ng blessings ni God. Kaya, there is contentment. Or, kailangan nyo magkaroon ng contentment. 2, 3, 4, 5, angel numbers. Nakita ko ngayon lang. Napatingin ako sa, napatingin ako sa time eh.
So, nakakatuwa may mga angel numbers. And yung numbers na yun, ang kahulugan is take it one step at a time. Huwag magmadali, be patient, and contentment din. Yung kahulugan ng numbers na yun. And from the universe, ang mensahe is, in every moment, the universe is conspiring to bring me toward right-minded thinking and the energy of love. So, palagi ka daw ginagabayan ng universe para mag-isip kung ano yung tama, kung ano yung nakakabuti para sa'yo, at para maramdaman mo ang energy ng love. Oh my gosh! So nice! Sinusuportahan ka ng universe. Actually, yung panonood nyo nitong tarot reading na to, ito na yung kasagutan ng universe sa'yo eh. May mga katanungan ka kasi, kaya ka napadpad dito. At ito na yon, ito na mismo yung mensahe ni universe para sa'yo. Para suportahan ka, para ipagpatuloy mo kung ano yung goals mo sa love life mo. Actually, pati na rin naman sa career mo, sa ibang aspect ng life mo. Ayan. I love it. Okay guys, that's all for our love message for today. Thank you so much for watching. Pa-like po ng video. Kailangan ko po yung mga likes nyo para tuloy-tuloy ng paggawa natin ng mga love readings. And, syempre, comment nyo kung nag-resonate ba or kung ilang person nag-resonate. Subscribe sa mga bago. And welcome po sa ating channel, sa mga baguhan po dito. And I hope you like the readings. Sa mga nangangailangan po ng gabay, kung nag-resonate kayo at kailangan nyo ng more information, pwede kayo magpa-reading sa akin. Private reading, may bayad pag private reading. Message nyo lang ako sa Facebook page ko, Pinay Angel Tarot, or sa Viber or sa WhatsApp para mas mabilis. Nasa description box po yung contact details ko at yung link. Mag-ingat lang kayo sa ibang mga Facebook page na gamit yung pangalan ko kasi may mga scammers po kasi guys online sa Facebook. Para sure kayo na account ko talaga yon, gamitin nyo yung link na nasa ilalim ng video na ito. And also, sa mga nag-i-inquire about crystals, kasi gusto din nyo na gumamit ng crystals na nakikita nyo na suot ko. Meron po sa Instagram ko, pinupost ko po dyan yung mga for sale na crystals. Message nyo na lang ako doon, nakadetalye din yung mga benefits kasi marami po sa inyo ay first time pa lang. So, pwede nyo tingnan doon kung alin yung drawn kayo, yun yung bilhin nyo para sa sarili nyo. And yung crystals ay nagdadala ng earth lock at syempre may specific benefit bawat crystal kagaya ng to attract love, to attract money, for wealth, prosperity and abundance, for creativity, for motivation sa work nyo, for vitality, and for protection. Syempre, lahat yan ina-unblock yung mga chakras mo para mas magaan yung pakiramdam mo. Meron ding for cleansing na mga crystal, removes negative energy. So, check out nyo na lang po sa Instagram ko at i-message nyo ako doon. So, thank you so much, Earth Angels! Have a good day. God bless you guys. And nga pala guys, gusto ko lang sabihin sa mga magpapa-private reading po, wag po kayong tumawag sa akin. Marami kasing tumatawag sa akin. Hindi ko po din naman masasagot eh. And minsan kasi nagugulat talaga ako pag merong mga tumatawag. So mas okay po, mag-chat po kayo kasi yan po yung ini-entertain ko sa Facebook, sa Viber, sa WhatsApp. Wag po sa text message. Kasi hindi ko po ma-entertain sa text message. Doon lang po sa Viber, sa WhatsApp, tsaka sa Facebook. Para din naman sa inyo yan. Para mas mabilis yung transaction kung mag-i-inquire kayo, diba? Ayan. So, yun lang po. Thank you. God bless. Happy New Year again. At malapit na din mag-Chinese New Year. Kaya advance Happy Chinese New Year. Year of the Dragon na. This coming Chinese New Year, diba? So anyway, thank you. God bless po sa lahat and stay safe and have a good night, guys. Thank you. Bye!